sabi raw po nila masyado raw akong bibo kasi masyado po ako matanong. So, syempre po, yung mga classmate ko, yung nga po, di ba, pag sinabi yung parents, kompleto. May nanay tsaka may tatay. Lagi ko sinasabi sa mama ko, manasan si Papa? Sabi niya, una sinabi niya sa akin, patay na. Gayunpaman, hindi pa rin daw siya nakontento sa mga isinagot ng kanyang ina hanggang sadyang nabunyag na lang kay Vanyalyn ang katotohanan bago pumanaw ang kanyang ina. Mang one night before siya inatake, as in yung araw na yun, masaya kami. Sabi niya, anak, sa totoo lang, ayoko sabihin sa'yo to, pero syempre may isip na rin ako. Basta sinabi niya, buhay pa Papa mo, ayoko lang sabihin sa'yo, huwag ka na magtatanong, tama na yung huli na to. Nararamdaman ko sa kanya, gusto ko, kahit na siguro sa huling sandali, gusto ko maramdaman niya na mahal ko siya. Kahit na masama yung loob ko sa kanya, ipaparamdam ko yun dahil ayun lang siguro yung kaya kong bigay sa kanya pagmamahal eh. Nung dibo ko nga, iyak ako ng iyak. Siyempre, ayun yung pinakaasam ng isang ama na may isa yung anak. Dahil siyempre, magdidibo ni anak niya. Kumbaga, nasubaybayan niya mula pinanganak siya hanggang sa magdalaga. So, feeling ko, nung nagdibo ako, sabi ko, siguro kung yung tatay ko to ngayon, yung tunay kong ama, siguro pinagmamalaki niya ako. Papa ko nasan ka man ngayon. Sabik na ako makita ka. Kahit na napakalang pagkukulong na binigay mo na hindi mo binigay sa akin. Kahit na nararamdaman ko sa'yo, nagagalit ako. Nagagalit ako sa'yo. Simula nung namatay si Mama. Simula na iiwan mo kami hanggang ngayon. Gusto ko na makita. Pinasasalamatan pa rin kita dahil hindi sa'yo wala ako ngayon dito. Lumaki raw siyang puno ng katanungan tungkol sa tunay na pagkatao ng ama. Kasi po nung kinilala ko sabi raw po nila masyado raw akong bibo kasi masyado po ako matanong. So, syempre po, yung mga classmate ko, yung nga po, di ba, pag sinabi yung parents, kompleto. May nanay tsaka may tatay. Lagi ko sinasabi sa mama ko, manasan si Papa? Sabi niya, una sinabi niya sa akin, patay na. Gayunpaman, hindi pa rin daw siya nakontento sa mga isinagot ng kanyang ina hanggang sadyang nabunyag na lang kay Vanyalyn ang katotohanan bago pumanaw ang kanyang ina. Sana'y muli kang makapiling. Sa malaanghel na tinig ng koro, madalas hinihili ang simbahang ito. Bawat isa, damang-dama ang liriko ng awitin, lalong-lalo na ang 19 anyos na si Vanyalyn. Ngunit gaano man siya kaganado sa pagkanta, may mga pagkakataon naman daw na idinuduyan siya ng malulungkot na musika. Sa nakalipas kasing 2 dekada, ang kanyang tunay na ama, hindi pa rin niya nakikilala. Pag sa tuwing kinakanta namin sa simbahan yung mga, lalo na yung may related sa family songs, about sa family kay Jesus, minsan hindi ko na rin napapansin, napapaiyak na ako. Sabi ka ng mga kawal ko, ba't umiiyak ka? Sabi ko, wala. Sabi ko, may naalala lang ako. Kwento ni Vanyalyn, lumaki raw siyang puno ng katanungan tungkol sa tunay na pagkatao ng ama. Kasi po nung kinilala ko sabi raw po nila masyado raw akong bibo kasi masyado po ako matanong. So, syempre po, yung mga classmate ko, yung nga po, di ba, pag sinabi yung parents, kompleto. May nanay tsaka may tatay. Lagi ko sinasabi sa mama ko, manasan si Papa? Sabi niya, una sinabi niya sa akin, patay na. Gayunpaman, hindi pa rin daw siya nakontento sa mga isinagot ng kanyang ina hanggang sadyang nabunyag na lang kay Vanyalyn ang katotohanan bago pumanaw ang kanyang ina. Mang one night before siya inatake, as in yung araw na yun, masaya kami. Sabi niya, anak, sa totoo lang, ayoko sabihin sa'yo to, pero syempre may isip na rin ako. Basta sinabi niya, buhay pa Papa mo, ayoko lang sabihin sa'yo, huwag ka na magtatanong, tama na yung huli na to. Minsan daw, nalaman daw nila na
yung papa ko raw may second family na. Kinabukasan nga, inatake at namatay na ang kanyang ina. At doon mas lalong tumindi ang pagnanais ni Vanyalin na masilayan ang ama. Busog man sa pagmamahal ng tiyuhin at tiyahin na kumupkup sa kanya pagkamatay ng ina, pagmamahal pa rin ng ama ang pinakaaasam ni Vanyalin. Nananaig sa puso ko. Gusto ko na makati yung papa ko. Nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko kahit na siguro sa huling sandali, gusto ko maramdaman niya na mahal ko siya. Kahit na masama yung loob ko sa kanya, ipaparamdam ko yun dahil ayun lang siguro yung kaya kong bigay sa kanya pagmamahal eh. Kaya sa tuwing dumaraan ang mahalagang okasyon sa buhay ni Vanyalin, napupuno siya ng panghihinayang dahil hindi niya kapiling ang kanyang ama. Nung dibo ko nga, iyak ako ng iyak. Siyempre, ayun yung pinakaasam ng isang ama na may isa yung anak. Dahil siyempre, magdidibo ni anak niya. Kumbaga, nasubaybayan niya mula pinanganak siya hanggang sa magdalaga. So, feeling ko, nung nagdibo ako, sabi ko, siguro kung yung tatay ko to ngayon, yung tunay kong ama, siguro pinagmamalaki niya ako. Sa mga oras namang pinababagsak si Vanyalin ng kalungkutan, ang kuhang ito sa kanyang binyag ang tanging pinanghuhugutan niya ng pag-asa. Dito kasi, kalong-kalong siya ng kanyang ama. Masaya ako kasi nakita ko yung tatay ko kahit sa picture lang. Kung pwede nga lang na tanggalin ko yung litrato doon kunin ko yung tatay ko tapos yayakapin ko siya, ginawa ko Pero hindi Sa tuwing tinitignan ko yun, para bang mas lalo ko nasasabik na makita yung tatay ko. Kung maririnig lang daw ng kanyang ama ang himig ng kanyang pangungulila, isang bagay lang ang nais niyang iparating. Papa ko nasan ka man ngayon. Sabik na ako makita ka. Kahit na napakalang pagkukulong na binigay mo na hindi mo binigay sa akin. Kahit na nararamdaman ko sa'yo, nagagalit ako. Nagagalit ako sa'yo. Simula nung namatay si Mama. Simula na iiwan mo kami. Hanggang ngayon. Gusto ko na makita. Pinasasalamatan pa rin kita dahil hindi sa'yo wala ako ngayon dito. Sa pakikipagkwentuhan namin kay Vanyalin, nalaman namin na Avelino Sapno ang buong pangalan ng kanyang ama. Sa kanyang pagtansya, maaaring 60 anyos na raw ito ngayon. At base sa impormasyong nakuha niya mula sa poder ng kanyang ina, sa Sasmuan, Pampanga raw ito nakatira. Agad na kaming nagsaliksik at base sa COMELEC may Avelino Sapno na nakatira sa Sitio Santa Cruz, Barangay Santo Tomas, Sasmuan, Pampanga. Kaya agad kaming tumulak patungong Pampanga. Makalipas ang mahigit 2 oras na biyahe, narating na namin ang nabanggit na lugar. Sir, magandang hapon po. Sa QTV 11 po kami sa programa ni Jessica Soho, yung Sana'y Muling Makapiling. Meron po kasi kaming hinahanap na taong pangalan po Avelino Sapno. Kilala niyo po ba tong tao na to? Merong Sapno doon, Santa Cruz. Pero hindi ko alam. Pero maraming Sapno doon. Saan pong lugar? Waterworks, katapos may sandaan. Sa may Waterworld po. Waterworks, katapos may daan doon. Yung may Waterworks Port, katapos may isang daan doon. May isang highway doon. So doon po may mga sapno na nakatira. Wala na kaming sinayang pang oras. Matapos ang mahigit 10 minutong paglalakad, narating na rin namin ang itinurong lugar ng aming nakausap. Tanong lang po, taga QTV Channel 11 po kami sa Sana'y Muling Makapiling. Meron po ba kayong kakilala rito na Avelino Sapno Sr.? Avelino Sapno. Saan ang si tatay? Kaya na ito ng mga 5 balin. Yung 5 bahay lang. Saan ba na yung Kuya Jover? Sa pagkakataong ito, mukhang matutumbok na namin ang hinahanap naming tao.
Sir, magandang hapon po. Sa QTV Channel 11 po kami sa programa ni Jessica Soho, yung Sana'y Muling Makapiling. Ay, nahanap po kasi namin si Avelino Sapno Sr. Kilala niyo po ito? Ako po yun sir. Ay, kayo po. Magandang hapon po. Ako po si Tolitz po. Bali, meron po kasing dumulog sa programa po namin. Ang pangalan po niya, Banyalin Tangkoy. Pamilyar po kayo rito? Opo, anak ko po yun sir. Kay Josie po, yung nanay niya si Josie po. Yung 19 years na po nakaraan siya, hindi pa po nagkita magmula po na pinabinyag ko siya hanggang ngayon po. Ngayon po sir, panahon na po sir para magkita kami kasi palagi akong hindi nakakatulog po. Araw at gabi po, magmula po nung undas po sir, ang anak parandam po yung nanay niya sir. Yung anak po niya sa inyo. Ano po At sa wakas, makalipas ang 30 minuto, nakaharap na rin namin ang ama ni Vanyalin na 19 na taon na rin niyang inaasam na makita. Ikinumpisal sa amin ni Mang Avelino, may asawa na raw siya nung kanyang nakilala ang ina ni Vanyalin na si Josefina o Josie. Nagkakilala po kami ni Josie, kay Mariam Dad po, kay parang Sani pinakilala po sa akin. Kaya nga po yung time na yan, sir, malapit na pong Pasko. Gabi-gabi po, kinakatok ako sa apartment namin, nagsisimba po kami. Hanggang na-develop po yung pagsisimba namin yun. Hanggang nagbunga ang lihim nilang pagtitinginan at yun na nga si Vanyalin. Hindi naman daw tinakasan ni Mang Avelino ang kanyang pananagutan sa bata. Sa katunayan, siya pa raw mismo ang nag-asikaso sa binyag nito. Anong tapos na po yung binyag na yun, sir? Ginausap ako ng mga kapatid ni Diyos, yung mga bayak ko. Ang sinabi po sa akin, sana hindi na po maulit-ulit ang nangyari kay Vanyalin. Hindi na po masundan. At sa puntong yon, wala na raw siyang nagawa. Mas nanaig daw ang takot sa puso niya, kaya hindi niya nagawang ipaglaban ang kanyang mag-ina. Nung tapos ng salo-salo, sinabi ko po kay Jose, sana huwag kang magdaramdam ka ako. Ito na lang uli natin pagkikita ka ako, sabi ko. Si Jose po, wala pong tigil patak ang kanyang luha. Kasabay nito, isang bagay raw ang ipinakiusap ni Josie sa kanya. Kung darating ang araw, Papa, sabi niya, mawawala ako. At malaki na si Vanyalin, sabi niya, hanapin mo siya, huwag mong pabayaan. May katungkulan ka sa kanya. Lumipas ang mga taon, nabalitaan na lang niya na pumanaw na pala ang dating kinasama. Masakit po para sa akin na matay si Josie. Hindi ko man pumasilip yung kanyang bangkay. Para pong kinakonsensya na po ng pagkukulong ko kay Vanyalin po. Naisip ko nga po na itong panahon na ito, kailangan ko nang hanapin si Vanyalin. Aminado si Mang Avelino, naduwag siya nung hindi niya nagawang ipaglaban ang sarili niyang dugot laman. Kaya't kung pahihintulutan daw ng tadhana na muling mag-cruise ang landas nilang mag-ama, handa na raw siya sa anumang mangyayari. Kung sumbatan ako na ni Vanyalin, hindi ko alam kung may pamilya na siya, tatanggapin ko pong lahat ang sasabihin niya sa akin dahil malaki pong pagkukulang ko sa kanya. Yung pong panahon na yun, kahit na isang lamok lang po na dumapo sa kanya, hindi ko napatay dahil wala ako. Ngunit kung may maipagmamalaki raw si Mang Avelino kay Vanyalin, ito raw ang hindi niya paglimot sa debut ng kanyang dalaga. Ito po sir, 12 days po ito sir, mga original gawa sa Korea. Ganun din po ito sir. Ito po sir, mga shampoo po ito sir. Para medyo masyanan po yung anak niya si Batang Vanyalin. Kahit na po late ng kanyang debut sir. Para sa kanya po ito sir. At sa oras daw na magtagpo silang mag-ama, titiyakin ni Mang Avelino na maipadama na niya sa kanyang anak ang kinikimkim niyang pagmamahal. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko kung paano po niya ako mamahalin. Nakatulad po ng mga ilang taon po na pinabayaan ko siya. Gagawin ko pong lahat para hindi na ako kasuklaman. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KNJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo!
at mabuhay po ang mga pamilyang